Okay na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Tunghayan nyo guys, yung pag-inumin namin ng kahwa Arabi Kahwa Arabi. na may kasamang dates tamar. Okay. So, alhamdulillah, kasama natin ngayon ang mga hujjaj galing ng Pilipinas, ng Davao Region, Nangayan di magka. iba't ibang province ng Davao. Alhamdulillah. Nakarating sila dito sa Shafa, sa Taif, Makkah Region. Mashallah. So, hingin natin ngayon sa kanila yung mga bilang anong experience nila, anong masasabi nila sa experience nila sa daan sa Al-Hada hanggang papunta dito sa dito sa Shafa. Inshallah. Sabi na ako ng ayos ko. Ito yun. Okay, yan natin introduce natin. Okay, sana. Bismillah wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, magtatagalog kami muna ngayon dahil kasi yung mga audience natin baka ireklamo tayo kay Tulfo eh. Hindi makaintindi. Magkaintindi. Hindi makasabot. Inshallah. So ngayon, kasama po natin alhamdulillah ang mga judge galing ng Pilipinas, sponsored ng BARM, right? BARM ba? Tama? Yeah. Mashallah. So, inshallah ay ipapakilala natin sila sa isa sa kanila at saan sila nanggaling at ilan ang asawa nila. So, itatanong natin kung ano yung, especially yung Hajj experience nila para ibahagi nila sa ibang mga kapatiran natin na hindi pa nakapagsagawa ng Hajj. Ito'y bahagi ng kahulugan ng sinabi ng Allah, wa'adhin finnas bil hajji atuka rijala. Di ba? Ipagbadya, ipabatid at ipahayag o Ibrahim, no? Actually, specifically yung ayon na yun ay para kay Propeta Ibrahim alayhi salam. But generally speaking, ito ay applicable para sa pangkalahatan. Wa'adhin finnasi, pagbadya sa mga tao, no? Ang tungkol sa Hajj at nang sa ganun, kapag ito ay ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala na tugunan yung pagpapabatid na yaon sa pamamagitan ng mga bagay-bagay o ng mga kaparaanan, ay sila ay darating na mga naglalakad. Mashallah. At sila, actually, sila ay naging bahagi nung panawagan na yun. Sila, yung mga kapatid natin na nandito sa ating harapan. Mashallah. So, dahil malamig po ang lugar na ito, tamang-tama po yung aming iniinom, Arab coffee, samahan pa ng mashallah, deliciously mango cake. Mashallah. Okay? So, simulan natin sa kanan dahil ang sunnah ay al-aymanu fal-ayman. Di ba? So, ang sunnah ay ang kanan. Mashallah, tabarakallah. So, ipakilala niyo po ang inyong sarili. Tapos, pagkatapos nun, after that ay may mga katanungan tayo specifically na sasagutin niyo ng isa't isa. Okay, tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasensya lang kasi medyo may ng boses natin. Kasi after performing Hajj, nagkaroon tayo ng parang hindi mabuti na pakiramdam. Nagkasipon tayo at inubo tayo. Ako yung kapatid nyo sa Islam, si Abdul Hamid Francisco Uyan from Davao Oriental. Nakabase sa Lupon. Alhamdulillah, napunta kami din sa Hajj dahil sa tinatawag natin na resulta ng jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Ako naman ay galing ako sa 111 Police Command, Administrative Officer. Nagkaroon ng tawag noon, swerte na isa ako na napili sa aming unit na
para maka-attend ng Hajj ngayon. Alhamdulillah. Sponsor ito ng BPA, Kumbang Samoro Pilgrimage Agency. Authority. Authority, oh. Which is under na. Under ng BARM. BARM natin, inshallah ta'ala. So, ayun nga, laki kong pasasalamat, no? Anyway, introducing pa ito, no? Maya ng mga tanong-tanong. Pasasalamat at liban pa doon sa pag-Hajj, yung mga kapatiran natin dito sa Jeddah, dito sa Makkah, na nandito na sila ngayon nakatira o nagtatrabaho dito, ina-accommodate kami ng grabing sobrang masaya talaga. Masaya talaga. Tulad yan dito, yung kapatid natin na ito, tingnan nyo, dinala kami dito para lang ma-refresh yung ano eh. Although may kapaguran pero masaya. Masaya. Alhamdulillah. At natapos natin yung panglimang ruko ng Islam, Al-Hajj. Hajjul Baitillahi man istata'a ilahi sabila. Yun lang po. Inshallah. Okay. So, pangalawa, masyaallah kapatid. Mamaya ni mga bakbakang katanungan. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd, fa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam barakat. Magandang gabi sa lahat po na dito sa Saudi at magandang umaga. Magandang umaga na nasa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga ano natin, kababayan natin doon. So alhamdulillah, ako po yung kapatid si Roji Papakan. Ganun din po yung aming trabaho tulad kay brother, pero yung kaibahan lang doon, dito kami sa 112 Basecom. Kami po yung base Morshid, taga Irshad po ng ating mga kapatid. At saka nandun po kami kasama si brother Said sa Committee on Da'wah and Masajid Affairs. Isa po akong chairman ng Duat Sector ng Davao del Norte. Yung chairman namin si Sheikh Abdul Al-Ahidan. Kasama po si Rasul Tagwalan, kung alam niyo. So nakikita rin ako sa mga live ni Sheikh Rasul Tagwalan dahil panay video niya nandun ako sa kanyang tagiliran. So alhamdulillah, nagpapasalamat kami sa una-una sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi namin sukat akalain na nandito na kami. Ramdam namin kanina yung init. Pero ngayon, dinala kami ng mga brother. Sabi nila, tikman nyo ang lamig ng dito sa bayan ng Taif. Pero nandito kami sa Shafa. So alhamdulillah, kahit papano naibsan yung init. Ngayon naman, ramdam namin yung lamig. Naghanap na naman ng init. So, yun lang po. Inshallah, mamaya, baka may mga katanungan ng mga brothers natin. Inshallah, dahan-dahan namin sasagutin kung ano yung mga katanungan nila. So, yun lang po. Ingat din sila. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ako po yung kapatid ninyo sa Islam, no, taga Tagum City, Said Godoy Magaway. Same pa rin po, member ng Committee on Da'wah and Masajid Affairs. At the same time, isa po sa mga nagtuturo sa Markaz Al-Hajj Ayyub Ibrahim li Tahfidhul Quran wa Sunnah sa Pagsabangan, Tagum City. And under po ako sa 112 Base Command, si Sir Jerry Abbas Abu Bakar. So alhamdulillah, laking pasasalamat ko ng una kay Allah sapagkat isa ako sa tinawag niya para mag-perform ng Hajj, no? So kanina sabi ng ating kasamahan, no, si Sheikh Elias, sabi niya i-introduce lang daw yung self, no, pangalan, ilan yung asawa. Alhamdulillah, ako po ay may isa pa pong asawa, no? So isa pa po. Alhamdulillah. So ibigay ko ulit, no? Ibigay ko ulit yung microphone doon para Pag sinabi kasi umpisahan isa yung pa, mga sabi interview. Inshallah. Nakakilala na sa kanila. Nakakilala na sila sa akin. Okay, masyaallah siya po, si kapatid na Nor ang ating magiging kasama sa hosting ngayong gabi para sa mga katanungan mula sa ating mga masyayikh, sa ating mga bisita ng Ar-Rahman, masyaallah tabarakallah.
Okay. So, isa sa mga siguro maaring nating itanong dito, since na very highlights man yung Hajj talaga, at yun talaga yung pinakamahalagang punto sa inyong paglalakbay, no? Sa larangan na ito, alhamdulillah. Kaya naman, although alam natin na first time yung mag-Hajj, right? First time yung mag-Hajj lahat. Very first time. Mashallah, talagang yung tinatawag na Hajjul Islam. At naway, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway ibilang niya mula sa mga katanggap-tanggap na Hajj. Alhamdulillah. Allahumma amin. Allahumma amin. At ganun din, yung mga kasalanan ay papawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, regarding sa Hajj, yung mechanics ng katanungan na ito, mag-point tayo ng lugar na bahagi ng ritual ng Hajj, at pagkatapos, ano ang aral sa inyo na naging na dala ninyo at maaari niyong ibahagi sa iba. Okay, simulan natin sa sa Arafah. Ano ang aral sa palagay mo sa palagay mo, ano ang aral sa iyo ng Arafah na maaari mong ibahagi sa iba? No, batay sa inyong karanasan. Sa akin naman, hindi kami nakalabas doon sa Arafah during Hajj kasi ang init-init talaga. Di ba bro? Nasa lang sa tent. Nasa tent lang tayo. Pero bagamat nasa 10 kayo, may Pero mga before, nabisita namin yung Arafah. Nabisita natin yung Arafah. Iba yung feelings eh. Sa totoo lang, iba yung feelings. Makayak nga ako eh. Di, sa totoo lang. Iba yung feelings mo na hindi mo na sana makarating ka. Ngayon nakarating ka. Tapos, yung kapatid natin ng mga Arab, binibigyan nila ng solusyon yung init para lang makaproceed ng Hajj. Kasi yung 50 na taas ng init, hindi kaya yun ng tao. Hindi kaya ng tao. Labi na tayo ng mga Bangsamoro. Kilid-kilid may dagat tayo. Medyo malamig. Mahirap talaga. Ang learning doon is, one is, magkakatabi kayo ng hindi nyo kilala. Mashallah. Hindi ng kapatiran nandun. Pero bakit kahit siksikan, walang galitan. Mashallah. Kung mayroon masabi na, yaki. Tapos wala na. Isber yaki. Sorry kung gano'n. Hindi sinasadya. Wala na. Wala na. Tapos sabihan ka Isber yaki. Isber yaki. Yung capital doon is parang Sabar ba? Kasi iba na yung Hajj. Pangalawa, walang pakialaman. Kanya-kanyang kanya-kanyang intention. Kayo magniyat ko hindi, walang pakialaman. Parang nakikita ko the day of judgment. Walang pakialaman maliban lang sa trabaho mo kung ano yung trabaho mo na ginawa mo dito na kabutihan. Iyon ang Atupag yun. partner mo doon. The day of judgment. So far, yun lang. baka nakatuon ka lang sa sarili mo. Oh yes, nakatuon ka sa sarili mo. Tapos, mabilis, malakas yung dhikr mo sa Allah. Namimiss ko yung family ko kasi dinadua ko. Kasali sila sa dua ko. Alhamdulillah. Sana naman. Hindi. Hindi kasali ako madagdagan. Hindi Ayay. kasali yan. Ayay. Hindi kasali yan. Pero kung yan, pahit yan. Allahumma amin. Salamat. Shukran. Okay, bismillah. Sige. Ah, Lagay pa tayo. sa akin naman bro, yung talaga, experience at yung aral doon sa Arafah. So, una kasi may ginawa doon na pagbisita muna bago po talaga yung araw ng Arafah. Pumunta kami ng Jabalur Rahmah. So, malayo yung bus namin doon, nag-stop yung bus namin. Tapos nilakad namin, parang malayo din. Naramdam na namin yung init.
Nung nakita namin yung Jabalur Rahmah, yung mga tao agad-agad umakyat kasi gusto magdua doon sa may marking doon. So, may matanda na halos hirap sa pag-akyat. Sabi ko, parang di kaya akyatin. Ang hirap. Nung nakita ko yung matanda, nakaya ng matanda, ba't di ko kaya? Inakyat namin. Pagdating namin, sobra talagang hirap pag matarik kasi yung yung mga bato pa doon. So, nagdua na. Alhamdulillah nakapag-dua doon. Nung paalis na kami, meron palang hagdanan sa likuran. Ang ganda ng hagdanan. Ba't tayo nagsakripisyo ng matarik na daan? Na nandun pala yung daanan. O hindi natin alam. Hindi namin alam. Yun. So alhamdulillah, nangyari na yung araw talaga ng Arafah. Pumunta na kami doon. Galing kami ng Mina. So sabi ko sa sarili ko, nung nagsala kami ng zuhur, sabi ko, ito yung sala ko ng kumbaga sa buong buhay ko, na dumating ako sa edad na ito yung pinaka-espesyal na zuhur na napagsalahan ko. Itong zuhur dito sa Arafah. Kaya, wallahi, tumulo yung luha ko. Sabi ko kay Allah, Ya Allah, alhamdulillah, wala na akong mahingi ba na Khutbah yun, di ba? Yung pagsala pa lang. Iba pa. Tapos, saan ba yung nauna doon? Yung khutbah. Una. Sa pagkhutbah, hindi ko pa ramdam yung pero yung pagsala talaga. Nandun na, sabi ko, sa tanang buhay ko, ito yung espesyal na zuhur na pinagsalahan ko. Kasi nagsala ako ng zuhur dito sa Arafah, kung saan mustajab yung mga dua. At ito pa yung talagang isa sa ng Hajj na binanggit na Al-Hajju Arafah. Alhamdulillah, talagang tumulo yung luha ko. So yun, yung mga doon, talagang nandun yung sabar, dua. Yung sa dua naman, hindi lang yung personal ko lang talaga. Lahat na mo na doon. Isali mo na sa dua lahat. Kaya nag-chat yung misis ko talaga. Sabi niya, nadua mo ba yung gusto mo? Nadua mo ba yung gusto ko? Ano sa mundo? Sabi ko, Alhamdulillah. 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 Pero kung hindi man ibigay ni Allah dito sa mundo, sana doon sa kabilang buhay. Allahumma amin. Ibigay niya. Allahumma amin. Bilang mga mujahid, sana bigyan tayo ni Allah ng mga, kung di man dito, yung moral aim na lang doon. Mashallah. Inshallah. So lahat talaga ng pagod, pagsakripisyo, sa lahat ng gawain natin, para lang maipatuloy, matayo natin yung kautusan ni Allah, at maano natin, may ipakalat natin yung relihiyon ni Allah. Talagang ito yung ginawa niyang regalo sa atin, yung pagtawag niya para sa pagbisita sa kanyang lugar na yung panatag na lugar. Alhamdulillah. So yun lang po, naway na share ko. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Ako naman, personally, talagang yung pag-visit ko first time sa Arafah before ng day of Hajj ay napaiyak talaga ako. No? Same kami ng struggle ni Sir Luigi. Paano kaya akyatin to? Sobrang hirap. Hindi ako umiyak sa pag-akyat. Umiyak ako dahil sa yung Arafah, napakalaki yung significance niya, no, as a Muslim, kasi diyan unang-una na nagkita si Adam at si Hawa, no, nung pinalabas sila sa paraiso. Unang lugar kung saan sila pinagtagpo ni Allah ay ang Arafah. Na kung titingnan natin noon, wala man yung mga GPS, wala yung mga cellphone, walang connection, pero doon talaga sila pinagtagpo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, yung Arafah, mapapaiyak ka dahil doon mismo na lugar aaminin mo yung lahat ng kasalanan mo kay Allah at ihingan mo ng kapatawaran, no?
Kaya laking pasasalamat ko kay Allah dahil isa tayo sa blessed na nakapunta para mag-perform sa Hajj. Pangatlo na experience ko sa the day of Arafah is doon ko na mas na-realize ko kung paano yung pagsasabar ng mga sahaba sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat tunay na sa panahon ng Hajj na nagawa natin ay hindi masyadong mainit sapagkat given yung napakagandang accommodation. Yung tent, napaka well air conditioned. Mashallah. So nung lumabas ako kasi sabi ko hindi talaga ako makapagdua ng taimtim dito kasi napakasarap matulog, no? Lumabas kami kasama ng ibang mga brothers, no? Talagang nagdua kami doon at hindi mo mapigilan talaga, no? Kahit gaano ka pa kamatso. Iiyak at iiyak ka talaga, no? Napakainit sa labas at ma-realize mo na wala tayo sa kalingkingan ng sabar ng mga sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Subhanallah. Kasi kung lalabas ka sa day of Arafah, siguro mataas na yung 10 minutes. Sobrang napakainit. Pero yung mga sahaba noon, subhanallah, doon mas lalo kang maiiyak. Yung kapatid natin na mas nauna sa atin, yung mga salaful ummah, napakaganda ng pagsasabar, pagtitimpi nila, no, para maparating sa atin yung relihiyon na ipinagkatiwala ni Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito, payo ko una sa aking sarili ito at sa mga kapatid natin na sana ay maging leksyon ito na sa anumang pangyayari sa ating buhay, magtimpi tayo, magsabar tayo. Huwag mong bitawan agad yung relihiyon sapagkat ipinagkatiwala yan sa atin. Napaka-blessed natin kasi wala na tayo sa time ng struggle na kung ikaw ay magsusudyod, pag tayo mo wala ka ng ulo. No, alhamdulillah wala tayo sa panahon na yun. So yun lang, napaka gandang experience sa the day of Arafah, no? Na-develop yung pagsasabar natin, mas lalo nating na-realize na tayo talaga ay makasalanan, given, at wag nating kakaligtaan na kahit wala man tayo sa Arafah, wala man tayo sa day of Hajj sa Arafah, ay araw-araw humingi tayo kay Allah ng kapatawaran. Aminin natin yung mga kasalanan natin kay Allah. Huwag sa ibang tao, kay Allah directly at humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Mashallah, tabarakallah. So, jazakallah khair, Sheikh. So, napakaganda ng mga mensahe at saka ng experience nila, no? Kasi kung anuhin natin ang kanilang pinagsasabi is meron silang, kumbaga, ipinapahiwatig na kailangan ng determinasyon kung paano humawak sa kanyang relihiyon dahil wala tayo nga sa kalingkingan ng sakripisyo ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung tinatawag na kapatiran ay pinapanatili na hindi makakilala, ngunit andun yung tinatawag na pagkapantay-pantay sa bawat isa. So mashallah, tabarakallah. Ibabalik ko sa iyo, Sheikh, kung meron ka pang Mashallah. Actually, ang mga kung ating babaybayin yung mga aral ng Arafah, hindi mabilang at hindi ka siyang isang upuan at maging ang isang gabi. 'Di ba? Kung ating sisiyasatin lalo kung ano yung mga aral na dulot at bunga nito sa especially sa mga gumagawa ng Hajj. Alhamdulillah. Okay. Fast forward tayo, Muzdalifah. Kung meron mang isang bagay, so para madalian yung ano natin. Kung merong isang bagay na nais niyong matutunan sa Muzdalifah, ano yun? Pantay-pantay lahat. Pantay-pantay lahat. Pantay-pantay lahat. Kumbiga tayo lahat sa walang bahay. Yun talaga. Pantay-pantay lahat. May balik ko lang sa Arafah, kunti lang. Ang learning doon na add-on is pag nakadikir ka kay Allah, palagi kang nakadikir kay Allah, kahit ano dyan, makakaya mo pala. Kaya mo. Yung sabar, pag hindi ka magdikir kay Allah, wala yan. Kasi yung sabar, ano yun? Resulta ng pagdikir mo kay Allah, itik yun lang. Pero pala wala kang dikir kayo. Di ba? Sabi ng mga pagdikir kayo, magdikir kayo. Allah talagang concentrate ninyo. Yun sa Muzdalifah, yun ang ko. Tinignan ko talaga.
pantay-pantay, walang bahay. CR lang ang meron. Alangan naman mahirap pag ano yun. Talaga yun. Nakaiga lahat sa lupa. Nakahandalusay lahat. Yes, nakahandalo sila. Kahit kunting ano lang yun, pero at least may learning. Malaking learning yun. Sige. Thank you. Salamat. Pantay-pantay. Okay, same din yung experience sa nakita natin, na-observe natin. Tama yun. Pantay-pantay talaga lahat. Hindi mo malaman doon kung sino yung mayaman. Hindi mo malaman talaga. Yung mga kasalubong mo, mayor pala sa kanilang lugar, nire-respeto. Pero doon, humiga kami lahat sa ano talaga, doon lang sa lupa. Wala, hindi, masikip. Medyo may init na ramdam mo, di ka makatulog. Minsan magsabar ka talaga din kasi yung katabi mo humilik na. Sarap ng kanyang lambing na ano ng kanyang tulog. Nakatulog pa rin dahil sa sobrang pagod. Doon niya sinabi ni Ustad, yung hirap. Dati walang bus. Galing sila ng Arafah, pupunta sila ng Muzdalifah, pupunta ng Mina, patungo doon sa Jamarat. Walang sinasakyan. Subhanallah. So yun lang, pantay-pantay talaga. So mashallah, no? Same pa rin yung aral, no, na nakuha natin doon. Walang mayaman, no? Walang sinisino. Mabibuild pa rin yung sabar mo sapagkat ihiga ka sa hindi komportabling higaan. Pangalawa, yung pag-practice at pagsunod natin sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pagpapahinga. Pwede ka namang doon ka sa Muzdalifah na hindi ka na mag-idlip, pero dahil sa pagsunod natin sa sunna ng Propeta Muhammad na natulog talaga doon. Yung iba dahil sa sobrang dami ng tao, hindi na nagsala ng Fajr doon, dumiretso na sa Mina. Pero kung titingnan natin, nung nandun kami sa Muzdalifah, talagang makikita mo na yung mga tao ay sumusunod talaga sa kung ano man ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namulot sila ng bato doon, o kami rather, doon kami nagkuha ng bato para doon sa Jamarat. So all in all, yung pagiging fair, no, yung adala nandun, yung pagtitimpi nandun, at yung pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Ganda yan. Pantay-pantay, no? Pantay-pantay higaan. Pero, Sheikh, natapos na nila yung pang-5 haligi ng Islam. Kailan kaya nila matatapos ang pang-4? Pang-4 sa buhay nila. Ang learning pa doon. Wala pa makadadaan mo pala sa pangalawa. Mashallah. Nasa harap pa lang. Maghintay kayo. Mumustajab din yan. Ang importante, nandun yung Fikra, idea. At ang importante, sinabay niya sa dua. Sinama. At least tinanong. Kami Tinanong. naman nagsabi, amin. Allahumma amin. pero tandaan natin, kailangan nandun yung kailan asbab. Aywa. Itikad al-asbab. Mashallah. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Okay. So, yun, tapos na tayo sa Arafah Muzdalifah. Mag-move forward tayo. Ibahin natin. I-twist natin. Alam natin na bawat experience na bahagi ng Hajj, may good, may bad. Okay? Now, sa Mina, specifically sa Jamarat, okay, or kabuuan ng Mina, kung meron kayong bad experience, ano yun, at na hindi nyo pwedeng ibahagi, at i-share na wag pamarisan. Ano yun kung meron man? Meron ba kayong ano? Na-encounter man? Kahit hindi, not necessarily sa inyong sarili. Hindi. Mahirap talaga umiwala sa grupo. Sa totoo lang. Madadali ka sa ibang grupo. Hanggat mawala ka sa grupo. Mahirap. Ang learning doon is, kung saan ang grupo, doon ka talaga. Kung saan ang sheikh mo, doon ka talaga. Para hindi ka mawala. Tatal-amira. Pangalawa, lakad kasi yun eh. Huwag niyong
walang bala yung pag-exercise. May lakad pa rin. May lakad pa rin. May lakad. Yun ang learning ko. Dapat pagbalik, continuous kasi yung ibada, kahit yung sambayan, mag-roko, mag-sujud, action yun. Itong Hajj, once in a lifetime, pero grabe. Grabe talaga. Hindi ka pwede sumimplang sa niyat mo. Hindi ka pwedeng, every time mag-move ka, lalo na yung rokon mawala, Allahu Akbar. Magbalik ka sa uno kung di mo maano. Ang hirap talaga. Dapat sumabay ka sa ano. Anyway, sino yung gusto mag-Hajj? Kailangan talaga mag-Hajj kayo. Kailangan talaga. Pang-5 rukun ng Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hinihingi namin ngayon na sana matalima yung Allahumma Hajj amin. namin. Allahumma amin. Inshallah. Okay, alhamdulillah. Doon tayo sa Ramyul Jamarat. Sa experience talaga, unang 7 na pagbato namin sa ikasampu ng araw ng Dhul-Hijjah. Okay pa yun. Parang okay lang. Nakita namin. So, doon na sa pangalawa talaga. Nandun na, makwento ko lang. Doon pa lang sa hindi pa yung unang tunnel, di pa kami pasok doon. Talagang magsuot kayo ng komportable talaga na tsinelas. Komportable na naman yung tsinelas ko. Kaso, naapakan. So, natanggal. Natanggal ngayon. Hawak-hawak ko na. Inaayos ko, naglalakad ako. Buti na nagmedyas ako. Inaayos ko yan. Pero nandun na talaga, pagbato na namin doon, natanggal talaga lahat. Nung nahulog yung isa, sabi ko, di ko na makuha dahil sa siksikan talaga yung tao. Hinulog ko na rin yung isa. Kahit Yun na rin yung pambato mo. bago pa kami dumating doon, may nakita na ako lumipad na tsinilas. Binato talaga. Talagang galit. Yung mga tao doon, mahirap pag doon ka sa entrance talaga ng yung kasi dapat mag-ano ka konti. Kasi iba yung mga ng tao pag nakita nila yung poste doon, talagang Galit na galit sa pagbato. Tapos noon nahulog yung tsinelas ko. Naglakad talaga ako more than 1 hour na wala ng tsinelas. Yung mahirap pa doon sa tabi ng pinagbabatuhan, nandun yung mga, kasi bumabalik yung bato sa lakas ng bato ng iba. Kung naapakan ko ngayon, masakit pala sa paa. So, alhamdulillah, yun. No, yun yung mga tsaka yung technique naman din, may mga na ilagay mo na lang yung bato dito, para bang ganun-ganun ka na lang. Kasi pag ibababa mo yung Ang kamay. kamay mo, halos di ka na Makaangat. ng kamay mo. Tapos, para bang yung tinatawag sa Bisaya na pamaul. So, pagka kinabukasan. So, nandun na, naglakad ako na more than 1 hour, wala talagang chinilas. Medyas lang. So, hanggang sa sumakit na yung talampakan ko. Gumagawa ko ng karton para sabi ko kay Sheikh, tulungan DIY. ako. O DIY. Pero yung talaga ni Life Allah, nakakita ako ng chinilas. Isang pair ng chinilas. Mashallah. No, yung sa yung kaliwa yun. Sabi ko, ya Allah, sana may pa to, May kapareho pa kanan. to. Oh, may nakita na naman ako sa unahan na isang pair din, kanan. Hindi sila parehong brand, pero pareho yung size. Kaliwa at saka kanan. Alhamdulillah. Pero nag na kami, wala akong makita ng chinilas. Yun lang talaga yung dalawa. Sabi ko, yun ang tulong ni Allah. Dahil medyo naano kami ng daanan, hindi kami napunta doon sa tunnel, kaya malayo yung nilakad namin. So, sana sa susunod talaga, i-prepare natin yung ating mga sarili. Talagang mag-exercise tayo pag sasabak tayo sa Hajj. Talaga yung walang yung paglalakad, kasi hindi ka pwede mag-stop. Maiiwan ka. Pag mag-stop ka din dyan, yung mga kinauukulan, sasabihan ka ng talaga yung term dito, Haji, Haji, Haji. Ganun lang yung Harik naririnig. ya Haji, harik. Harik. So, yun, kailangan talaga yung kondisyon talaga. Yun naman yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas nagugustuhan ni Allah ang mu'min na mas Kawi. malakas o kawi kaysa doon sa Mu'minud daif. mas mahina.
So advice din natin na dapat wag natin antayin na tumanda tayo para mag-Hajj. Sahih. Kasi mahirap na. Iba talaga yung experience nung naka-wheelchair ka at saka yung ikaw talaga yung naglakad. Talagang iba yung experience. So yun lang siguro. Pero hindi pa tayo matanda. Hindi pa. Basta hindi pa nagkakaedad Sila lang. Umiidad lang. Okay, alhamdulillah. Sa akin naman yung experience ko sa Rami o pag-Rami sa Jamarat is napakaraming tao. At yung iilan sa mga tao doon dahil sa siguro hindi masyadong na-review kung paano yung pag-Rami, pagtapon ng bato. Yung iba doon nagdala talaga ng yung sobra pa sa pebbles na laki ng bato. Oh, hindi naman parang kamao, parang half nito. Laki-laki na. Makita mo talaga sobrang laki. Tapos saan siya tumatapon doon sa napakalayo? Tatamaan. Ako personally, natamaan talaga ako. Pero alhamdulillah, maliit lang. Dito. Kasi lumapit talaga ako doon sa may chance na nakalapit ako, na doon ako nagbato. Yung iba naman, sabi nila, dahil sa galit nila sa syaitan, binabato nila ng payong, binabato nila ng tsinelas, kahit ano yung dumarating doon. Basta kay bato. Oh. So, yun yung isa sa mga bad experience na nakita natin during sa pag-Rami. At meron ding iba na mga kasamahan natin, sabi nila, ba't kayo magdua? Walang dua dyan kasi syaitan yan. So, hindi masyadong na-review yung saan ka, hindi ka man nagdua doon sa syaitan o doon sa may bato. Doon ka man naharap sa kibla. So, sabi nila, hindi pwedeng magdua sa first, sa sugra at saka sa wusta kasi syaitan yan dyan. So, masasabi ko na negative yun na experience kasi maraming mga hujjaj sa panahon na ito na napapansin namin ni na Ustad na kulang talaga sa pag-review kung paano yung pag-perform ng Hajj. So, sa mga nakikinig nito ngayon, lalo na sa mga kagalang-galang natin na mga masyayikh, kami po ay humihingi sa inyo na sa susunod na Hajj o Umrah man, sana ay mayroong seminar na talagang may workshop, may series of workshop. At sana naman yung workshop na yun is mayroon talagang actual kung paano ba yung pagbato, may video na pinapakita. Kasi mostly sa kasamahan namin ngayon, subhanallah, yung na-experience natin doon sa Maqam Ibrahim, sabi ko sa kasama namin, tara na, mag ka dyan, makulgot ka dyan, hindi ka makalabas. Sampid Hindi pa kasi umiiyak na siya doon, nagadua, nagahimas pa siya doon sa Maqam Ibrahim, subhanallah. At na-satisfied siya sa ginawa niya. Na nagdua siya doon, umiyak talaga siya. Kasi, ewan ko kung ano yung nasa niya, naabot ng kanyang pag-aaral. So yun, hinihingi po namin na sa susunod na Hajj or Umrah, sana ay ma-address po ito para naman yung makapag-Hajj is malaman talaga nila kung bakit natin ito ginagawa, bakit hindi masayang yung pera at lakas ng bawat isa. So yun lang. Mashallah, actually magandang mga experience no? Mashallah na maaring awareness ba para sa iba din. At totoo nga yan, kasi bago ka maghanda, bago ka sumabak sa Hajj, isipin mo na ito ay isang ibada. At isipin mo na yung ibada mo, ayaw mo masira yun. So hindi lamang ang paghanda mo yung isip mo at hindi lamang yung lakas sa katawan o physical, ang pinakahigit doon yung kaalaman. Yung paghahanda sa kaalaman. Kasi aanhin mo yung lakas mo kung yung mga mali naman yung ginagawa mo. Di ba, against sa sunna o kaya nagawa mo man pero kulang na kulang. Di ba? Hindi na ayon sa tinatawag na sunna. Ang iba pa ay gumagawa ng bid'ah. Di ba? O lantaran man o hindi lantaran, subhanallah. Kaya ito'y bunga ng kamangmangan. Kaya yun nga, maganda yung magkaroon ng suggestion at ma-address ng mabuti, magkaroon ng a series of workshop bago talaga sa katuparan nila yung Hajj at saka yung Umrah. Kaya nga't ito lang sila sa maalala ko lang sa sabi mo, Sheikh, totoo yan kasi kaya nga't kinakailangan talaga ng lakas. Kaya nga't makikita natin sa hadith ng binanggit sa Sallam, man istata ilayhi sabila. Di ba? Sa sino mang taglay ang lakas.
Although alam natin na sa lahat ng ibada nangangailangan ng lakas. Pero bakit ito ikinabit, inattribute doon sa tinatawag na Hajj? Kasi nga alam natin kung ayun, kayo mismo na experience nyo kung gaano kahirap ang Hajj. 'Di ba? Kailangan ng talagang iba yung lakas talaga. 'Di ba? Pagdating sa kalusugan, pagdating sa tinatawag na physical, no, maging yung kaisipan, kinakailangan lahat talaga, makikita mo talaga. Kaya nga isa ito sa mga may consider na pinakamalaking gawaing pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Okay, kaya napakaganda sa mga experience niyo. Alhamdulillah. Now, dadako tayo ngayon sa bilang tinatawag na pangkalahatan, no? Ano ang kumbaga ano ang aral sa buhay ninyo sa Hajj bilang kabuuan? Okay? Bukod any lesson ika nga no nasa bilang kabuuan na may kaugnayan sa Hajj. Ako unang-una, Kumbaga satisfied na Yes. pwede ka nang mamatay? Tawa ka muna. Pangalawa. ay, syukran. Nabuhay ulit. Yan ang gusto ko. Yung may mga tao na basta mag-Hajj lang ako, okay, nabawian ako ng buhay basta makapag-Hajj lang ako. Hindi naman ganun ang purpose ng Hajj. Gusto natin may iba. Ang Hajj ay pag ano mo lang, pagtugon mo lang na makomplete mo yung 5 ikalima roko ng Islam. Hindi naman yun kung makasambayan ka pala, gusto mamatay na. Kadar yun ng Allah Ta'ala. Ang learning ko noon sumatotal, lalo na doon sa pagtawaf, walang pakialam yung tao sa'yo. Bahala kung maipit ko maano ka, basta nagtrabaho sila nagtawaf. Basta learning ko noon babalik ko sa amin. Kailangan makadirect tayo, makakunik sa Allah. Kasi pag nakakunik tayo sa Allah, kahit sinong tao, hindi yan makaano sa'yo. Connect talaga tayo kay Allah. On the day of judgment, wala kang matawagan, wala kang attorney, wala kang ama, wala kang ina, wala kang friend, wala kang kahit ano. Sarili mo lang talaga o trabaho mo. Yun ang learning ko doon sa tawaf. Walang pakialamay, walang pakialaman. Bahala ka sa buhay mo. Pati na yung mga babae, ako ako. Ikaw na umiwas. Ang laki-laki ng babae na itim. Ikaw na yung umiwas. Yung pambinangga sa akin, yung ano niya. Bundok. Oh, ang laki-laki pa naman. Yung galabundok. Ibang sana. Hindi, totoo lang. Kahit nga sila, walang pakialam eh. Dahil ang target nila, ibada ito. Ibada ito. Wala dyan parang nawawala yung Oh, wala. Kaya tinawag na haram. Kaya pala kayo. Masking kami, hindi na naisip yun. No, wala na yun. Hindi mo na mararamdaman yun. So, yun ang learning sa Diab. Kumbaga manhid ka. At that time, manhid. Manhid talaga. Ngayon hindi na. Alhamdulillah. Ibay talaga. So may mga extra doon, no? Okay lang. Alhamdulillah kung nakita natin sa ilang milyon na hujjats na nasa Makkah, naging maayos. Dahil sumunod tayo sa mga authority. Kung sabihin nilang dito tayo dumaan, doon tayo dadaan. So naging maayos. Ganon din kung tayo bilang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sumunod lang tayo sa Quran at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging maayos ang lahat. Unang-una sa ating sarili. Magiging mutmain yung ating sarili. Magiging maayos yung loob ng ating pamilya. Loob ng ating community. Loob ng ating bayan. Pag nandun yung Quran at sunnah. Walang away. Kasi babalik tayo dun sa kung ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagtitimpi, pagsasabar, walang patayan na magaganap magsasabar. Isang ano lang ganyan, nagsabar. Kita nga si bro, nagsabar siya. Oo, nagsabar. May mga Nabundol ng konting Mount Ararat. bundulan, pero nagsabar siya. Nabundol ng Mount So, Ararat. ganun lang. Actually,
Yun lang talaga, sumunod tayo sa Quran at Sunnah at maging kontento tayo. Kung tingnan mo, naka-ihram lang tayo, naging kontento tayo. Oo, yun. Tingnan mo. So, isipin natin na Yung iba, nagkala-kala pa eh. pag while naka-ihram tayo, di natin gusto na gumawa ng kasamaan o ano doon kasi masisira yung ating mga gawain. So ganun rin. Dahil nandun, nakabalot sa atin ng Islam, wag nating sirain yung pagsunod natin sa relihiyong Islam. So, yun yung mga reflection. Kailangan may reflection na gawin. Tayo, sinabi doon na para tayong mga bagong isinilang. Oo, born again. So pagdating natin ng ating mga lugar, naway hindi malagay sa ating isipan na nandun ka na sa rurok ng pangarap mo, tawaging haji. Hindi ganun. Hindi ganun. Kundi yung iano mo kay Allah na naway mapanatili na malinis yung yung pagkatao mo. Alhamdulillah, inshallah. At madagdagan pa yung pagsabar. Package na yun. Dagdagan? Yung pagsabar, pagkasaha? Madagdagan pa. Lahat, yan. Inshallah. Yun lang. Kung nakaya man natin yung pagtitimpi na walang chismisan, isipin mo na sa buong buhay mo, para bang nakaihiram ka na ayaw kong magchismisan doon, magmaritis doon, ayaw, kahit yung ng mga kahoy doon, di ko gagawin, bawal yan. Ganun din. Huwag mong disturbuhin yung mga kapitbahay mo dahil labag yan sa katuruan ng Islam. Pinagbabawal. Yun lang. Naway may napulot kayo ng mga aral doon sa mga sinasabi namin. Naway tanggapin ang lahat ng ating mga pagsakripisyo at ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po na hindi pa nakapag-hajj, naway ipanalangin namin kay Allah na naway kayo din ay makapunta dito at ma-experience ninyo upang magasagawa ninyo ang panglimang haligi ng Islam. Syukran. Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Susunod tayo sa sunnah na Rasulullah. Sinabi mo kanina. Alhamdulillah. Sabi mo. Alhamdulillah. So ako naman, alhamdulillah. Actually, napakaraming aral na naibigay sa akin ng Hajj. Pero ito lang talaga yung pinaka-highlight. Way back 2022, bago ako kumuha ng passport, yung pinakaunang reason talaga ng pagkuha ko ng passport is para makapag-Hajj. Yung pag-aaral hindi, yung pag-visit sa ibang lugar hindi, para talaga makapag-Hajj. Pero alhamdulillah, dahil sa kadar ni Allah, una nagamit ko yung passport ko para mag-ibang bansa, no, makapag-attend ng iba't ibang dawrat sa labas. Wala pa rin yung Hajj. Ano yung gusto kong doon? Yung pagiging ikhlas mo sa isang gawain, ginawa mo siya alang-alang kay Allah. At syempre, kailangan nandun yung mga pamamaraan kasi magkaiba yung tao na ginusto niya lang, hinihingi niya kay Allah, pero walang mga fi'lul asbab na ginagawa, walang pamamaraan ba? Gusto niyang mag-hajj halimbawa, pero wala siyang ginawang pamamaraan. Wala siyang preparation. Ako personally, i-share ko para naman na maging aral, no, sa iba, maging positive siya. After ko talagang kumuha ng passport, nagtatanong-tanong na ako sa mga sheikh na kilala ko paano ba yung pag-hajj. No, isa sa napagtanungan ko is si Sheikh Ampuan sa SPMC. Kasi 5 years man na na-hospital si Mrs. sa SPMC. So, parati din ako sa SPMC during that time. Tinatanong ko paano yung pag-hajj. Ilang taon? 5 years. 5 years. 5 years. Na-admit tapos labas ng 2 months, balik ulit para mag-admit. Kasi alhamdulillah ngayon, change yung tube sa loob. Allahu Akbar. Open wound. So, gina-change after 2 months, change tube para hindi mag-infection. So, yun talaga. Pero hindi nawawala sa ko na balang araw makakapag-hajj din ako kasi yun talaga yung purpose
yun yung pinaka asal origin ng pagkuha ko ng passport. So yun nga, yung sinabi na ngayon ni yung one time nagtawag si Ustad Rudjay, this oras na ng gabi. Mga around 12 kayo pumunta no, Pakutabato. Nagpakutabato kayo mga 10. So sabi ko hindi ako makasama kasi nga may klase ako kasi nag-aaral pa rin ako ngayon sa kolehiyo. At sa morning naman nagtatrabaho. Sabi ko mahirap pero i-try ko yung best ko. Pinadala ko yung passport ko hanggang sa naghintay kami ng tawag. Alhamdulillah si Ustad Rudjay lang yung natawagan. Pero wala talagang tawag sa akin. Hanggang sa sabi ko, ya Allah, kung ipahintulot mo na makapag-hajj ako ngayon, alhamdulillah, kung hindi man ngayon, ya Allah, sana makapag-hajj pa rin ako. Kasi yun talaga yung pinaka-purpose ng pagkuha ko ng passport. Ramadan yun, no? During that time, tumawag yung sheikh, si Sheikh Muhammad Zaitun. Sabi niya, ikaw ba yung ganito ganyan? Sabi ko, oh sheikh. Pag sabi niya, mag-prepare kayo ha kasi baka may tayo kasi kasama ka sa makapag-hajj. Mashallah. Yung ginawa ko kasi nasa class, sa ko noon, sa table ko, nagtago talaga ako kasi mapaiyak ka ba? Dahil sa sobrang tuwa, mashallah. Tapos hindi ko pa sinabi kay Mrs. Nung sinabi ko kay Mrs. naiyak din siya, alhamdulillah. Kasi nga, bihira lang sa isang tulad natin, no, na napakalayo. Tapos given yung situation natin, hindi man tayo mayaman, bihira lang talaga na makapag-hajj. So, bakit ko siya sinasabi? Para sa kapatid natin na mga Muslim, kailangan lang maging ikhlas ka kay Allah. Talagang wag mong iwala yung pagiging ikhlas. Normal yun na minsan bumababa yung pagiging ikhlas natin kasi tao lang tayo. Pero ito, paulit-ulit talaga. Ibalik mo yung sarili mo kay Allah, maging ikhlas ka at hanapin mo yung asbab. Hanapin mo talaga yung mga pamamaraan para din na makamit mo kung ano man yung hinahangad mo. Kung hindi mo man makamit, no? Yun ang gusto ni Allah para sa iyo, para ikaw ay magtimpi. May reward ka pa rin doon. So lastly, no, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. So yan talaga yung pinanghawakan ko. Kung ano yung intention, no, tanging yung mga gawain ng mga tao ay nakabase doon sa ating intention. Yung gantimpala doon, bakit mo siya ginawa. So ako, personally, doon ko talaga binabalik. Yun yung intention ko. At naniniwala ako kay Allah. Kasi alam ko, no, na kaya lahat ni Allah. Walang limitasyon si Allah. So yun yung dapat nating taglayin. Alam ko na kung ano man yung intention ko, ibibigay sa akin ito ni Allah. Kung hindi man, dahil ito sa gusto pa ni Allah na magsabar ako at magtimpi. At gusto pa ni Allah na araw-araw akong humingi sa Kanya. Kasi nga ayaw ni Allah yung Muslim na hindi humihingi sa Kanya. Allah yagdab na nagagalit si Allah kapag hindi ka humihingi. Kaya humingi at humingi tayo. Gusto mong mag-hajj, edi hingin mo kay Allah. Hingin mo kay Allah. At gawin mo ito kaakibat yung mga pamamaraan. So sana ay magsilbi itong aral, no, sa mga kapatid nating Muslim. Ako kung tatanungin ako kung gusto ko ba bang makapag-hajj ulit, oo, gusto ko pa. No, Allahumma amin. Hindi pa rin titigil yung dua ko kay Allah na ya Allah sana makapag-hajj ako para ma-hajj ko yung tatay ko, yung mga kapatid ko or sino pa yung gustong pa-hajj. Allahumma amin. Allahumma amin. So, yun lang siguro, Sheikh. Mashallah, tabarakallah. So, napakaganda ng mga mensahe ng ating mga hujjaj, no? Kumbaga, huwag mawalang ng pag-asa. Atakmutu min rahmatillah. Kaya nga, sa lahat ng mga pagsubok, so narinig natin ang pagsubok sa ating kapatid at sa mga schedules at sa mga tinatawag na pagtitimpi, no? Mashallah, tabarakallah. Nawa ay biyayaan din tayo ng ganong determinasyon sa mga ibada na dapat nating gawin. Mashallah. So, naway dalangin at panalangin namin na sa mga hindi pa nakapag-hajj, ay nawa ay sila naman din ay masagot ang kanilang doa upang matugunan ang tinatawag na panawagan ng panglimang rukun ng Islam. Inshallah, Allahumma amin. So, bilang pagtatapos sa ping ito ngayong gabi,
inshallah ay si Alimuddin ang magsasalita bilang pagtapos dahil sa totoo lang malamig na talaga. Malamig na. Okay, mashallah. Naalala ko yung sabi niya kung kung ano yung gusto mo sa buhay mo, mithiin mo, hingin mo sa Allah. Gusto mo ng asawa, hingin mo. Gusto mo ng dagdag. Masamili ka lang. Uwin mo. Na yan talaga binigay na. Mashallah. Yung pag-isis mo ngayon yung asawa ko. Mashallah. Talagang hiniling mo talaga. Doon pa ako sa Al-Ma'arif noon sa Baguio. Anong batch? Graduate ka ng Baguio pala? Hindi ako, actually isang sem na lang yung kulang. Anong batch? Bakit? 5. Batch 5. Batch 7 kami. 5 kami. Senior. Kasi ano ka namin na Tapos may siyan mo. Kaya bumahir pa rin. Natuwa talaga ako na sana yung asawa ko yung sa ano din na may daan din ng ano sakripisyo ng alaman natin. Pero na-specific mo na yun. Yung nasa niya mo yun na yun. Hindi, basta bigyan lang yung Ayun lang. Yung kategory lang. So binigay checklist. yung halos kababata ko pala. At so yung parents nila na shahid, yung parents niya sa nasa pamilya talaga kami ng jihad talaga. Mashallah. Ngayon naman, pinagdua ko rin na sana ganun din yung anak natin. Allahumma amin. Para maging hindi hindrance sa ating trabaho. Ganun lang. Sabay-sabay tayo. Allahumma amin. Gusto ko rin kasi tayo, video tayo. Parating yung pasasalamat. Pasasalamat doon sa pinsan ng misis ko. So, makwento ko lang kunting panahon. Siguro Maghrib na yun. Tumawag while nagbibiyahe. Tumawag yung pinsan ng misis ko. Tumawag siya, sabi niya, gusto ba ni Roji mag-Hajj? Sabi ng misis, lumingon, gusto mo bang mag-Hajj? Sabi ko, bakit hindi? Libre ba yan? Sabi niya, libre. Yun, alhamdulillah, so tumawag na naman siya, mayroong pandalawa. So yun naisip ko na Brother Said at saka si Brother Wahab. So naway biyayaan din ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pinsan ng misis ko. Hindi ko na lang babanggitin pangalan niya. Pero atagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, atag ka mo yung kasurugan. Allahumma amin. Atagan ka mo ng regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala na may papanganday mo yung regalo pa. Pangarap mo yun. Kamayo mag-asawa. Rizkihan ka mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun lang siguro. Mashallah, tabarakallah. Pwede magpasalamat. Sige. Kasi nung gabi na nandoon tayo, nag-ipon-ipon tayo doon sa Jeddah. Sa Jeddah doon sa istiraha. Sinabihan ako ni Sheikh Aljor na magbigay ka ng mensahe. Sabi ko, ibigay mo na ako sa last. Panghuli. Panghuli. While tayo, introducing, nag-browsing yung ko. Nag-generate. Itong gusto kong sasabihin. Now? Hindi ko nasabi kasi naputol. So, ito ngayon yung, ito na yung pagkakataon ko ngayon. Episode to. So, nag-prepare ako ng mensahe at isang kanta. Mashallah. May kanta pa talaga. Hindi. Doon sana sa gabi na yon. Doon sa gabi sana na yon. Ang kanta hindi na ngayon. So episode 3 na lang. Episode 2 ngayon. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa association ba yan? Association ng mga kagan sa Jeddah o Saudi Arabia. Oo, lahat-lahat na Saudi Arabia. Saudi Arabia. Sa paggawa nila ng mga gawain na ganito, support sa mga hujjaj na galing sa atin. Kasi pag-alis natin doon, inisip na natin, tapos ng Hajj, wala na. Uwi na tayo. Iba pala. Mayroon tayong mga kapatid dito na Marami pang pasabog. Marami pang pasabog yan. Prepare dito. Para sa atin. Hindi man natin alam ang lugar na ito. Pero bakit nakapunta tayo? Dahil sa kanila. Brotherhood yun. Brotherhood yun. Tsaka gumastos din sila ng pera kasi nagrenta sila para sa atin. No, hindi lang kayo natulog doon.
Totoo din yun, di ba? While lecture, nakatulog ako. Sige. Di, Parang moods na masaya ako. Masaya ako. Kaya sabi ko, huwag ninyong iwala ito. Kaya chichismis namin yan doon. Yung mga marites pa. Every time, Term, primarities. Naway dagdagan sila ni Allah. every time na magkaroon ng yearly Hajj, Every every Hajj. time na magdawa kami ng Hajj, kasali ang grupo ng Kagan dito. Malalaman nila ito. Kasali yan. Sabi ko sa Amir ninyo, si Talib. Talib, sabi ko, yung mga konting diferensya, ito, huwag yung pansinin yun. Ang importante yung idagma yun. Kaya kung may dagma yun, di kayo makakani. Di kayo makapunta dito. Kung may dagma yun. I-maintain mo yung idagma. Bugay ka ba yung matay na kita ka, pagkita makasakay na yan. Ani pa sa Saudi. Dito pa sa Saudi, nakasakay tayo ng yates na yate. Parang mapapali yung hinahawakan niya. Grabe. Nakapagmaneho ka ba ng yate? Ay, may picture. Evidence ha? Bro, i-upload mo bro. Upload. No. Mashallah. Di masaya. Masaya bro. Iba yung saya. Kasi may brotherhood. Iba yung saya na ito iba kasi may brotherhood. Ano yung sinasabi ko ng brother? Kasi gumastos sila ng kanilang sariling pera. Iniwan nila pamilya nila para doon sa atin. Accomodate. So, maraming salamat sa asosasyon ng Kagan dito sa Alhamdulillah. Si Brad Ismail Ilyas, maraming salamat, bro. Bro, Experience mo yung malamig na lugar? yung atin naman si Brother Nor. Di kalikayan, kay di kayan. Hindi maiwasan, kay di kayan. Alhamdulillah. Huwag kayong magpadala ng mga istorya-istorya. I-maintain niyo ang brotherhood, i-maintain yung unity. Inshallah. By next year, mga officer ng BF, papunta na sa inyo dito. Inshallah. Mga officer. Allahumma amin. Kung kailangan ng backup, andyan ka. Parang ganon. Syukran. Assalamualaikum sa inyo lahat. Alhamdulillah, maraming salamat sa naging naibahagi niyo sa amin at sa mga manonood. No, alhamdulillah. At naway, yun nga, bumalik kayo sa inyong tahanan o sa ating tahanan rather, na para kayong walang bahid kasalanan. Kama bala. Bati sa Rasulullah, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kaya mawala sa di ba? Sino man ang nag-hajj na wala siyang nagawang mga palyadong mga gawain, hindi nababahira ng kanyang mga sinasagawang hajj ang anumang bagay na ipinagbabawal, bagkus na ayon sa tinatawag na Rasulullah sallam ay para siyang sanggol na babalik sa kanyang tahanan. Okay? Na para siyang parang ano ba? Bagong ipinanganak ng kanyang magulang, bagong silang. Mashallah. Yan ang tunay na born again. Hindi yung burn again. Hindi na siya tumatanda. Bumabata. Yan yung significance nun. Yun ang totoo doon. Bumalik sa Hindi ako pagkabata. nagsisinungaling. Mashallah. Tabarakallah. Bumabata. So, alhamdulillah, mashallah, di ba? Maraming mga aral, mga kumbaga yung mga lessons na maaring madala natin at may bahagi natin sa ating lugar. At baka marahil inshallah, sa pamamagitan nito kapag ibinahagi niyo sa inyong lugar, sa mga tao doon na ganun pala kaganda at ganun pala kasulid ba yung mga experience nyo dito sa Saudi Arabia, higit lalo sa gawa ng Hajj, baka yun yung pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon sila ng desire. Kasi ang iba kasi walang alam sa Pagkatapos lang, wala na. basta lang Hajj Islam, pero wala silang picture out paano Ano yung nila yung ano ba yung mga nanduroon, Ano experience ano nila? experience, di ba? Mayroon bang mag-aasikaso sa amin doon? Although may mga social media ngayon, pero iba talaga yung Yung mayroong magka-testimony talaga. narrator at saka
witness na talagang Tapos buhay may na mga ano, picture saksi. na i-upload Oh. si Hajj na ganito. Mashallah. Mashallah, subhanallah. Wow. Di ba? Napakaganda, alhamdulillah. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway kayo ay ganun din, no? Naway bigyan kayo ulit ng pagkakataon na makapagsagawa ng Hajj, no? Kasi Allahumma amin. bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang kwento sa likod ng Hajj kung bakit at paano tayo nakapag-Hajj. Siya iba yung kwento niya sa kwento ko at isa kwento nating lahat. Pero lahat ng yaon ay bahagi ng kwento. Alhamdulillah, at naway inshallah ay gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ano sa mabuting timbangan at na maging saksi yaon yung mga napuntahan natin sa araw ng paghukom para sa atin at hindi laban sa atin. So alhamdulillah, so maraming salamat, but last but not the least, one word lang yung experience niyo sa pagpunta niyo rito. Ngayon dito Sa tayo. sa Shafa. Oh, ano Kahit yung na yung sakyan natin ipa. Urong sulong. At least kumadating. oh, ano one word, ano yung niyo? One word. One word. Enjoy. Enjoy, mashallah. Malamig, mashallah. Sa akin dalawa. Sana maulit. Tatlo pala. Sana maulit muli. Mashallah. Inshallah, Allahumma amin. Pag maulit man yaon, medyo mahaba-haba yung natin dito. Kailangan kasi- kasi at saka sa totoo lang, kung makita niyo yung lugar na ito na Ang araw pa. sa araw talaga, Mahamis mamamangha talaga. kayo sa napakagandang mga escapade Oo. o mga ano dito, yung mga kumbaga yung mga picturistic ba at saka instagrammable na mga mountain. Sa susunod na sapatos tayo. Magkaroon din kayo ng yung palaisipan ba? Pagmuni-muni. Sa tirik ng bundok at sa walang maayos na daan, hindi tulad ngayon na naabot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang lugar na ito para lang sa Islam. At saka yung pagdipinsa niya sa Islam, pagpapalaganap sa Islam, pagpapabatid niya na ganito ang Islam. Oh. Kasi kung nakita lang sa start pa lang ng approaching ng Al-Hada papunta ng Taif, napakahirap talaga. Pero Saan sila dumaan yun? Actually, yung hada na daan natin yan, may mga bakas noon ng lumang daanan. Yung bahagi ng mga daan doon ng paikot-ikot, kapag ikaw ay may mga traces yan, bagkus may mga landmark pa yan eh. Dito yung daanan ng mga Arab noon. Oh, ito yung daan. Man talaga may mga trails. No, ngayon until na yun yung binabaybay ng daan na which is ng dinadaanan natin. Some of it kasi siyempre kailangan ng expansion, kailangan magiba ng ruta para sa ganun. Pero doon pa rin, doon banda. At doon nangyari yung actually doon nangyari yung sabi ng mga yung alam mo yung checkpoint kanina? Doon sa lugar na yaon, sa baba noon, doon banda, 'di ba during the time ng Prophet sallam ay pumunta ng Taif, ay nagstay muna sa isang lugar at doon nagpakita ang jinn. At nakinig ang jinn sa banal. Yung suratul jinn, bakit mo ba doon? 'Di ba? Sa suratul jinn na yung bahagi na yun kad sami Allahu kalad suratul mujadala pala yun. Suratul jinn mismo yung nafaron minal jinn, di ba? Nakikinig sila. June nangyari yon. Okay, malapit dun sa checkpoint banda. Bago mag-checkpoint, pag galing tayo ng Makkah, bago mag-checkpoint, doon sa baba. O doon sila nagpahinga ang Prophet sallam at doon nakikinig yung dalawang jinn na nag-Muslim. Pagkatapos ay bumalik sa kanilang kaum para sabihin sa mga kaum na narinig namin yung Quran. Nagda'wa, di ba? So doon nangyari yon. So ibig sabihin, doon yung trails papunta dito sa Taif at doon din nangyari yung labanan na Ghazwatul Taif. Kung mayroon kayong background history tungkol sa tinatong Ghazwatul Taif na papaano actually nalupig noon ang mga Muslim dahil nga disadvantage para sa mga kamuslim kasi nataas yung mga kalaban. Pero ganun pa man ay na-manage nila ng husto para malupig nila at maging matagumpay sa labanan. So maganda yung kwento tungkol doon sa bagay na. Alhamdulillah, yung mga yaon ay na-experiences yun at napuntahan ninyo at sumubra pa at lumagpas pa. Alhamdulillah. So naway inshallah ay madala nyo ito, mga experience na ito sa inyong buhay.
Inshallah. May kasamang isang pitsil na kaho Arabi. Mashallah. Oh. Lalo pa dito, may lugar dito na tinatawag na Granite Mountain. So doon makikita. Oh. Dingding kasi. Dito, itong mga bago lang pa itong cafe na ito. Yes. Dati, ano pa lang yan, puro bangin lang yan. Dati yan, dito, puro bangin yan. Kukunti lamang yung mga coffee shop, pero ngayon, dinevelop nila dahil sa kanilang vision na 2030. Binoost nila yung tourism. Kaya napakaraming tao Attraction. dito. Maraming attraction kasi dito. So inshallah, hopefully ay makakapunta ulit kayo dito. At same time, pinaka-important doon, makapag-hajj kayo ulit. O di man ay makapag-umrah kayo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At doon, pag mangyari man yun, okay, don't hesitate to call us, then we will be there. I am trying to take your number. Okay, sige, walang problema. Okay? So inshallah mga kapatid, jazakumullahu khair. Maraming salamat po sa inyong sa inyong pakikinig at sa inyong panonood sa ating segment na ito. At alhamdulillah at naway inshallah ay madagdagan pa ito inshallah bi'inillah. So hanggang dito na lamang po at antabayan po ninyo ang mga susunod na mga kabanata sa mga paglalakbay. So barakallahu fikum, Allahu a'lam bisawab. So nakabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.